Samantala, ipinaliwanag ng Pag-asa kung bakit humina ang bagyong Basyang at kung bakit tila sumentro ang mga apektado sa Visayas at sa Mindanao. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Basyang sa Visayas at Mindanao, maraming lugar na apektuhan ng mga pagbaha. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Benson J. Estareja, bibihira na magkaroon ng bagyo sa buwan ng Pebrero. Base sa datos, huling nagkaroon ng bagyo sa Pebrero ay noon pang taong 2021. Sa ganitong panahon, pag nagkakaroon tayo talaga ng bagyo at mababa yung track niya, usually talaga pag February, mababa yung track, so maaari siya maglandfall dito sa may Visayas at saka sa Mindanao. So directly maapektuhan talaga ng mga pag-ulan itong mga nasa Visayas po at saka yung northern portion ng Mindanao kagaya ng Region 10 at saka yung Region 11. Paliwanag ni Estareja, maraming factors sa nangyaring mga pagbaha, gaya ng susceptibility o pagiging madali ng isang lugar na maapektuhan. Anya, may mga lugar kasi na may tuturing na highly susceptible dahil walang masyadong proteksyon o panangga sa pagbaha o pag-uho ng lupa. Mahalagang bahagi din nito, anya, ang pagiging handa ng isang lugar sa posibleng epekto ng bagyo. Sa datos ng Pag-asa mula sa mga estasyon nito, naitala mula alas 8 kagabi hanggang alas 8 ng umaga kanina ang nasa 232 mm na ulan sa Surigao City. Paliwanag ni Estareja, ito ang panahon kung saan ang bagyong Basyang ay falandfall na sa bahagi ng Caraga. Sumunod dito ang nasa 132.7 mm na ulan sa Misamis Oriental at 127.8 mm na ulan sa Butuan, Agusan del Norte. Patuloy pa ang pagsusuri ng Pag-asa sa iba pa nitong istasyon kaugnay sa naitalang dami ng ulan. Mula sa tropical storm category ng bagyo, humina ito sa tropical depression at inaasahan na ihina pa bilang low pressure area. Yung interaction ng bagyo sa lupa naging matagal din, kaya hindi na-sustain. Hindi na-sustain yung kanyang lakas. And nakakontribute talaga yun sa paghina niya. Yung mga historical na mga bagyo natin kapag January at saka February, kasi ito yung time, di ba, na malamig ang panahon. Tapos, relative sa panahon ng habagat, itong panahon na ito talaga, generally tuyo ang hangin at saka may kalamigan. Ani Estareja, ang mga factor na ito ang sanhi para humina ang isang bagyo. Idagdag pa ang mataas na tsansa ng pagtama sa lupa at oras na magkaroon ng interaksyon, masihina pa ang bagyo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.